Magandang araw! Ang pamagat ng aralin ay paghubog ng konsensya gabay ang pananampalataya ng pamilya. Pag-aralan at suriing mabuti ang larawan. Pagkatapos, sagutin ang sumusunod na katanungan. Ano ang salita o mga salita na iyong naiisip habang pinagmamasdan ng larawan? Ano ang sinisimbolo o ipinapahiwatig ng larawan? Ipaliwanag ang sagot. Sinasabi na ang pagpapasya ay isang kilos na ginagawa ng tao sa pang-araw-araw. Anong mga uri ng pagpapasya ang iyong ginagawa? Ano ang pagpapasyang madali o mahirap para sa iyo na gawin? Ipaliwanag ang sagot. May mga pagpapasya na nangangailangang timbangin sapagkat may mabuti o masama itong naidudulot. Kung ikaw ay nasa sitwasyong ito, ano ang iyong ginagamit na batayan upang makabuo ng isang desisyon sa kung ano ang iyong nararapat gawin? Paghawan ng bokabularyo. Hanapin ang sagot na salita o mga salita sa loob ng gitnang kahon. Panloob na pangunawa ng tao na naguudyok sa kanya na gawin ang tama at iwasan ang masama. Konsensya. Mga panuntunan na ipinagkaloob sa tao bilang tugon sa kanyang pakikibahagi sa kabutihan at karunungan ng Diyos. Likas na batas moral. Kawalan ng kaalaman, pangunawa o karunungan. Kamangmangan. Proseso ng paggawa ng desisyon o pagpili. Pagpapasya. Proseso ng pagtatasa o pagsusuri ng isang tao o bagay. Paghuhusga. Marahil narinig o nasabi mo na ang mga katagang malinis ang konsensya ko o kaya naman hindi maitim ang aking konsensya. Ano nga ba ang konsensya? Ang konsensya ba ay tama sa lahat ng pagkakataon? Ang salitang konsensya ay mula sa salitang Latin na cum, na ibig sabihin ay with or mayroon, at scientia na ibig sabihin ay knowledge or kaalaman. Sumakatwid, ang konsensya ay nangangahulugang with knowledge or mayroong kaalaman. Ipinapahiwatig nito ang kaugnayan ng kaalaman sa isang bagay, sapagkat naipapakita ang paglalapat ng kaalaman sa pamamagitan ng kilos na ginagawa. Ang konsensya ay ang personal na pamantayang moral ng tao.
Ito ang kakayahang isagawa ang mga malalawak na pangkalatang batas moral sa pamamagitan ng sariling kilos. Ito ang ginagamit sa pagpapasya kung ano ang tama at kung ano ang mali sa kasalukuyang pagkakataon. Halimbawa, bagamat isang obligasyon ng pagsisimba, may pagkakataong hindi nakakadalo ang isang tao dahil may tungkulin siyang alagaan ang isang kasapi ng pamilya na may sakit. Ito ang sitwasyon na walang katapat na pangkalahatang batas para matugunan. Ang kailangan dito ay personal na pagpapasya kung saan ginagamit ng tao ang kanyang konsensya. Kailangan lagi ang isang paghatol sa pagsasagawa ng isang pamantayan o pagtupad sa batas moral at dito kailangan ng konsensya. Subalit, kung ang paghatol ay hindi naayon sa likas na batas moral, ang konsensya ay maaari pa ring magkamali. Maaring magkaroon ng kalituhan kung anong panuntunan ng kilos ang gagamitin. Maaari ring magkamali sa paraan ng paggamit ng panuntunang ito. Uri ng konsensya. Tamang konsensya. Ang paghuhusga ng konsensya ay tama kung lahat ng kaisipan at dahilan na kakailanganin sa paglapat ng objektibong pamantayan ay naisakatuparan ng walang pagkakamali. Tama ang konsensya kung hinuhusgahan nito ang tama bilang tama at mali bilang mali. Halimbawa, inutusan kang bumili ng tinapay isang araw. Napansin mong sobra ng 20 piso ang sukling ibinigay sa iyo ng tindera. Nang araw ding yun, hindi ka binigyan ng baon ng iyong ina dahil kulang ang kinita ng iyong ama sa pamamasada. Wala ka mang baon, subalit isinahuli mo ang sobrang sukli na ibinigay sa iyo. Katwiran mo, hindi sa iyo ang pera kaya't nararapat na ito ay isauli mo. Maling konsensya. Ang paghusga ng konsensya ay nagkakamali kapag ito ay nakabatay sa mga maling prinsipyo o nailapat ang tamang prinsipyo sa maling paraan. Ayon pa kay Agapay, mali ang konsensya kung hinuhusga nito ang mali bilang tama at ng tama ang mali. Kaugnay ng naunang halimbawa, naisip mo na biyaya sa iyo ang sobrang sukli dahil nagkaroon ka ng baon sa araw na iyon. Katwiran mo pa, hindi mo naman ginusto na magkamali ang tindera sa pagsusukli. Hindi masama na itago mo ang pera. Nagpasalamat ka pa dahil nagkamali ang tindera. Ang dalawang uri ng kamangmangan. Maaring magkamali ang paghuhusga ng konsensya kung tama o mali ang isang kilos. Ngunit hindi lahat ng maling gamit ng konsensya ay maituturing na masamang kagustuhan ng tao. Ito ay dahil sa kamangmangan at kawalan ng kaalaman sa isang bagay. Kamangmangang mandaraig. Ang kamangmangang mandaraig ay kung saan magagawa ng isang tao na magkaroon ng kaalaman sa pamamagitan ng pag-aaral. Kamangmangan na di madaraig. Ang kamangmangan ay di madaraig kung walang pamamaraan na magagawa ang isang tao upang ito ay malampasan.